Mga ka-eme, meron na tayong napiling may kwentang scholars. Ang Batong Lusong Elementary School sa sitio Batong Lusong, San Jose City, Nueva Ecija para sa ating susunod na benepisyaryo. Maraming salamat sa kabutihan ng ating VVIPs whose monthly subscriptions will make this possible for the second time, mga mi. Super thank you. O, diba? Paano mo susundan energy, no? Diyos! Kaya naman, sama-sama natin silang bisitahin ngayong December, bit-bit ang mga pasalubong at mga pamasko natin para sa mga estudyante ng Batong Lusong Elementary School. Follow nyo lang kami sa aming mga social media pages para sa mga susunod na mga announcement. Muli, maraming salamat sa lahat ng napakabait na mga VVIPs. Thank you mga ka-eme! Powered by IM Rentals, book lights, cameras, podcast setups, and creative spaces all online. Visit imrentals.ph. Tanet. JP, ba't ka nakabask? Kailangan, break your silence. Ako po ang bagong witness sa flood control. Ay, ano ba talaga yung totoong ano mo? Sige, sige. ano yung totoong intro mo? Yung totoo kong intro. Kung ang guest natin ay Asia's Phoenix, ikaw ay ano ng Asia? I'm the puson. I'm the puson of Asia. Asia's puson, ikaw. Ako ang Asia's problem. Ang ating guest today, bukod sa pagiging Asia's Phoenix, ay merong concert na magaganap. 15th anniversary. Oh my God. 50th? 15th anniversary concert. Sa October 28. Yes. So, debut din niya sa Ang Walang Kwentang Podcast. Please welcome. Ay, hindi. Ano pala? Wala pala tayong ganon. Kailangan natin magpakilala. Ay! Ano yung bata? Yung bata! Yung bata, yung ulo! Buhay. Mag-hi muna tayo sa mga nandito sa loob ng Basta Cafe. Hi, guys! Ilan tayo? Tayo ay 650,000 dito sa cafe. Yes! Mas madami to kaysa sa Philippine Arena. Yes. Tapos sa Zoom ay 127,000. Oh my God, almost 1 million! Yes! Kaya natin bumoto ng party list. Yes! Ito yung mga bumoto para maging Asia's Phoenix. Yung Yes! yung guest natin. So if you want to be part of our live recordings as VVIPs, punta kayo sa angwalangkwentangpodcast.com. Yes. At part of your subscription will go to our My Kwentang Classroom. Kasi may napili na tayong classroom. Sa Nueva Ecija. Sa Nueva Ecija. Sa December pupunta tayo doon para i-renovate yung classroom nila, magbigay ng kung anik-anik. Yes. May nagbigay na ng laptops, ng mga libro. So we're calling for volunteers and kung may gusto pa mag-donate. Gawin natin yan this December. Yes. So, sige, pakilala muna tayo. Ako si Tonet at ako nga ang puson ng Asia. Dati puso Ayun, dahil sa showbiz, wala. Nagkapuson. Aww. Di ba may puso naman? May puson but not protruding before. Bakit ka nga nakaganyan? Baka sabihin nila Kasi merong State witness. maraming nagkaka-flu ngayon. Oo. So ako yung isa sa mga mapalad na nahawaan. Alam mo, nahawa ka sa akin kasi nagka-flu na ako See? Asia's problem. Now, ito na ako. So yung mga susunod, good luck. And don't it up. Ako si JP. Ang haba na nung intro ko. Okay na yun. At ang ating very special guest. Yes! Debut sa Walang Kwentang Podcast! Yes! Sige, pakilala ka na muna. Kung anong bet mong pakilala. Hello po, ako po si Morissette. Yes! At ito ang Walang Kwentang Podcast! Watch it first on YouTube. Yes, and powered by IM Rentals. Yes! Thank you so much. Dahil mga singer, hindi mo natatanong, no? Bago kami nag-direct, mga singers talaga kami. Nagpaubayan na lang kami sa mga, parang sa inyo. We're honored po. Yes. Ano ako, sa Star in a Million ako. Yes! Oo, nung
Nag-audition siya sa Star in a Million. Sabi ng ABS, tanggalin na natin. Dahil nga mga singers, meron din kami mga sariling concert memes, no? So, concert memes yung pag-uusapan natin. Yes. Siguro naman meron si Mori, no? Kapag tatrabahuin ka muna namin, Yes. bago mag-promote. Total, bago ka mag-promote, mag-share ka muna ng mga funniest. Meron ka bang mga funny or most memorable na... Ano po gusto niyo, Dek? Yung masaya, yung nakakagulat. Nakagulat? May sad din. Baka nakakagulat muna. Ang daming... Level natin. Sige. Level. So, gulatin mo kami. Gulat po. Siguro po, in one of my concerts, yung last Araneta ko po, which was 2018, it was called Morissette is Made. Tapos, nung time po na yun, produced po siya ng Wish. And yung, yung highlight po talaga doon po is yung mga covers ko po na ginawa po sa Wish Bus. Tapos, so, kanta. Tapos, isa po sa mga prods ko po doon is itinatawag po namin parang Divas Medley. Okay. Tapos, basically po, sa medley na to, meron akong isang kanta from Miss Kula Desma, yung mga icons po natin, Miss Kula Desma, Miss Lea Salonga. Pinagpadaw Yes. Yes! Ano ba? Opening yun. Okay. Tapos po, yung, I think isa sa mga last songs po is yung Pangarap Ko Ibigin Ka ni Miss Regine Velasquez. Okay. Tapos po, kasi may version po ako noon online. Okay. Ng song na yun. Basically po, parang siningitan ko po siya ng whistle po. Tapos, Shit! so kinanta ko siya Okay. live. So, kinanta. So, pangarap ko ba? Pangarap! And then yung ko, whistle na po dapat yun. Eh, hindi po lumabas yung whistle ko. Pero, medyo witty yung brain ko nung time. Sabi ko, teka lang, live kasi, isa pa. So, inulit ko po. Nung pangalawa. Pangalawa. Perfect na po siya. Pwede bang sample? Hindi po. Sample nung bago yung witty. Bago mawala nung nawala na yung whistle. Actually po ngayon, hindi na po ako masyadong nag-whistle po kasi nakakaano na po siya ng voice ko. Ay, talaga? Opo. Ganon din ako eh. Last ko na rin. 2002. Ganito na lang. Uy! So, paano yun? Ano na-feel mo nung unang lumabas na Wala. Siyempre, hiya. Pero naman, I guess, nung moment na yun, I was quick on my knees naman. Medyo, nag-work naman yung brain ko na parang, okay, yun po yung unang reaction ko na, wait lang guys, live kasi, isa pa. Tapos inulit ko Buti naman nung pangalawa. Oo, Inulit naibawi na yung buong naman. chorus. Yung part lang Yung po part na lang yun. na, shit. From the top pa no? Nang beginning Kasi live nga eh. So si Morissette, I think doon siya pinaka-known. Oo. Okay. Yung pag-whistle. Okay. Pero paano mo nalaman na kaya mong mag-whistle? Sinabihan ka na try mo? Training po ng parents ko po, na parang yung dad ko po kasi yung talagang nag-hone po sa akin when it comes to singing. Isa po sa mga technique niya or like mga ginagawa dati was kung ano yung naririnig niya sa ibang singers, pinapatry niya po sa akin. Ay. So, nung time po na yun, na nasa Cebu pa lang po kami, yung song na pinatry po ng dad ko is yung Foolish Heart po ni Nina, na meron pong whistle doon. Nakaya Si Miss na Nina naman. Live. Si Miss Nina Live. nakaya na naman po. Pero hindi ko po laging nagagamit po kasi wala naman po masyadong mga kanta na meron. Totoo naman. So, nakalimutan lang po. And then, nung mga nag-aasap na po ako, sabi ko, parang kailangan ko mag-try ng ibang technique na siguro pwede pang para mas mag-stand out siguro. Tinry ko po siya sa ASAP. Tapos after po nun, medyo sunod-sunod na siya. Sa ASAP na segment. Opo. Meron kaming segment po noon na it was called yung ASAP. Bago po yung Birit Queens. Okay. Meron po yung ASAP HD, which is ako po, si Clarice de Guzman and si Angeline Aquino. Okay. Kami po muna tatlo yun. Tapos sa prod po na yun, nag-try po akong magsingit ng whistle. Kahit wala naman po sa kanta. Tapos yung song po na yun is yung Best Thing I Never Had ni Beyonce. Oh, yun. Saan doon? Nasingitan ko lang po. Talaga? Bago pupunta sa next singer na isingit ko lang. Pero sa rehearsal, ginawa mo yon, so hindi nila alam. So ginulat mo sila. Medyo, Anong reaction nila? Sabi ni Angel, ay, hindi pwede to. naging competitive pala. So anong ginawa ni Angeline? Charing. Pumito din. Ang galing. Pero kailan mo, Pala yun. Kailan mo tinigil yung
yung Ano rest na mo? po, nitong pandemic po, actually, nung pandemic po, I had the opportunity na mag-rest talaga. Kasi after nung 2018, 2019 po, medyo bugbog po talaga ako noon. Dire-diretso yung, sabay-sabay po yung pagko-concert, yung nag-e-events, tapos syempre puya, travel, tapos... Peak ng career. Peak ng career. Peak at the time. Peak at the time sana. Tapos yun po, sinabihan po ako ng doctor po. Actually, pinagpili pa nga po ako na parang, okay, ganito ha, hindi na talaga okay yung status ng vocal cords Talaga? ko. Opo, as in, sinabihan po talaga ako direct na parang, ang mismo niyang sinabi talaga is, pinagbawalan na akong magbirit. Na parang, Doc, yun yung buong identity ko. So parang nag-sacrifice na lang ako nitong whistle para lang kasi syempre direct yung gusto ko lang po naman talaga is makakakanta pa ako for as long as I can. Syempre alam naman po namin and alam ko na hindi talaga madali yung mga naging songs ko. And so I had to make sacrifices like that na parang in order for me to hopefully continue singing pa, I have to sacrifice some techniques. Eh ngayon po direct, mas healthy na po yung boses ko. So bumalik yung pagiging healthy ng boses. Opo, direct. As in to the point na nandun siya before when I was like dire-diretso po. Example, 2 events lang po na 2 nights na magkasunod. On the 3rd day, hindi na ako makakasalita talaga. Kasi hindi na nakaka-recover po talaga yung So naka-ano ka, voice I'm on ko. vocal rest. Opo. Madaldal. Charlie. Ay, ganyan. Papel-papel. Pero ngayon direct, actually like last night and the night before, dire-diretso ako, meron akong mga ganap din, mga events. Pero I'm able to talk right now. Yun po yung Buti sinasabi naman, ko, kasi ano. podcast to. Oo talaga. Sign language. Sa language. Diba? Or ganun. Ganun lang. Type-type na ako. Diba? Pero, Hirap. Paano ginagawa yung whistle? May gusto. Di ba paano nga, ano yung technique na kailangan gawin actually, para hindi ko po mag-whistle? ma-explain. Kasi technical Damot na naman po yun. Hindi ko naman gagayahin. Hindi po talaga ako. Mag-ingat ka gagayahin yan ito, Net. Hindi po talaga ako Pero saan siya galing dito? Ano? Dito pa rin po. Sa vocal cords naman po. Oh, shit. Wait lang, kaya ko naman yan. May isipon lang at saka buko ngayon eh. Opo, nandiyan naman siya direct pero hindi ko na... Try mo, nandyan lang daw yan. Kumakamit So, kami lahat eh. so last na yung gusto ko nang bumitaw. Yun wala naman pong pito. Hindi, anong tawag ba doon? Ay, yung hindi ba pito? Hindi po. same technique yun? Hindi po. Anong Although tawag doon? papunta siya, yung parang Oo nga eh. tinatawag nila parang vocal squeak. Yes, Yung parang that's gumagano. it! That's it! That's Yeah. what I'm talking about. Vocal squeak. Oh, sino mga nagvo-vocal squeak? Na mga singers Yes. po. Of course, si Mariah. Nakaka-concert lang. Yes, True. Yes. Shout out, mama! Shout out, Mimi! Shout out, Mimi. Umalis Mga na sa siya, mga alam sure. ng ano. Si ano din po, si Jessie J ginagawa po yung Oh. technique na yun. Si Demi Lovato. Hindi kasi alam ng iba. Akala ko yung gusto ko nang bumitaw, sa'yo talaga yun. Opo, hindi po. Hindi pala sa Hindi kanya ako talaga original. yun. Yes. Siya original. Ano po, originally by Miss Shereen Rehis po yun. Di ba? Oh, hindi po. Hindi sa kanya. Hindi talaga sa Feeling ko sa'yo na. Akin na lang. Parang sino to si American Idol, si Kelly Clarkson, yung kapag kinakanta niya yung mga kanta, parang, di ikaw na, parang siya na yung original kasi nagagawa niya na. So, siguro isa yung gusto ko nang bumitaw ni Morissette sa mga konting kanta na nung siya na yung kumanta, akala mo talaga sa kanya yung original kasi feeling ko naging iconic nung ginawa niya ng vocal squeak. Wow. Oh, thank you po. Thank Di you ba? so Akala ko talaga, kailan ko na lang, after ko na lang nalaman. Pero yung vocal squeak, ginagawa mo pa rin siya hanggang ngayon. Every now and then, pero hindi ko na po siya pinipwersa po. Sa mga normal conversations, minsan man bigla na lang, uy! Parang DJ set. Yung mga ganon, kunyari sa gusto ko nang bumitaw, kasi di ba wala yung, syempre walang vocal squeak yung kay Shereen Rehis, di ba? Aba. Sinong nagde-decide ng ganon na ito pwede mong lagyan ng... Parang ano po, collective decision po between me and si Kuya Jonathan Manalo po. Ah, si Jonathan ba? Yeah, siya Alam po mo? yung nag-produce na po. Siya din po nagsulat originally with Ate Sherry. Oo. Pero he was the one na kasama ko po sa recording studio when I was doing it po for, Oh. as a soundtrack for ano Okay. po, Broken Marriage ba? Ay, Oo nga, doon ba nga yun? Yes po, kay Ate Yung kay Jody. Ate Jody. so nung nasa recording studio ka, hindi mo pa alam na
pwede nyo lagyan ng ano yun? Hindi pa po. In the moment na lang po siya. Tsaka, ang galing po ni Kuya Jonathan kasi minsan, like, nadaanan na po namin ng kanta. Pag pinapakinggan po namin, parang marami siyang naririnig na, uy, pwede mo rin i-try to, pwede mo rin i-try to. So, ina-attempt po namin. So, nakakapag-explore. Nakakapag-explore. Very collaborative si Kuya Jonathan. Yes, ang galing ni Jonathan. Sobra po. So, itong parating mo na concert, may ibibigay kang whistle or wala na? Actually, sinabi ko na po upfront sa mga kasi syempre marami pong umaasa. Oo. Pero parang ayoko na silang paasahin. So sinasabi ko na lang po na wag niyo na lang i-expect. Kasi ito po kasi yung upcoming concert ko po, sobrang strenuous niya para sa boses. Kasi parang first time ko po magka-concert ng ganito ka-heavy. Bakit? Anong difference niya Po dun sa- kasi, parang dream concert ko po ito na parang most of yung mga originals na nagawa ko throughout the last 15 years ay kasama po sa setlist. Alam po ng mga fans ko na hindi madali yung mga kanta ko. Shit! So, yun po. The Greatest Love of All? Sorry. like anong part? Like songs na, of course, yung Akin Ka Na Lang. Yes! Yun madalas ko pong nakakanta sa Okay, Brand Week. okay. Pero yung iba po na medyo iniiwasan ko kasi na talaga, mahirap na talaga siyang on a regular ganap is yung Diamante, yung Naririnig Mo Ba. Of course, gusto ko nang bumitaw. Yun, sobrang dalang ko lang po kinakanta. Talaga? Dahil nga sobrang hirap niya. Sobrang hirap. Hindi ko po kayang idire-diretso po. Pero kasi pag kinakanta ng mga singers, no? Kaya pag kinakanta ni Morissette, kala mo, ang dali lang, pero pag sa video ko, nilagay mo na. Pa-cancel mo. Lalo na yung Diamante. Cancel po. Cancel order. Or kapag mataas na, ibibigay na sa audience. Yes! Sing with me! Happy Fiesta! Ganun. Meron kang mga dito? Special guests, front act. Meron po. Yung special guest po, hindi ko po i-announce. Oh my God, ako ba to? Ikaw ang surprise! Oh my God, baka ma-surprise ako Pero Basagin mo na yung si Tonet, masyado na nawimili. Pero na-share na po namin po na yung openers po namin is a band called The Ridleys, which sila po yung openers namin because we have a music label po and we distribute their music. It's called Underdog Music. So may label ka ng sarili? Meron po. Ang I galing. co-founded it. Bongga! Nung pandemic din po. Ang galing naman! Thank you. And so The Ridleys Such a winner! Sa'yo pala yung The Ridleys! Yes. Sa amin naman. Hindi naman. Ay, hindi. Sa'yo talaga yan. Rankin! We also distribute over October. Hala! Sa amin. Okay. Ang galing naman ni Ate Morissette ko. Opo. Pero syempre, I give credit to my co-board members. And, Yes. kasi sila po talaga yung nagtatrabaho. I'm just here to support and give advice also. Oh, ang galing Ang galing. naman. Thank you so much. Parang Sila ko mag-o. parang second level na yan after mong, di ba? Oo. Thank you. Kaya pala nag-off shoulder today. Pero hindi siya giniginaw. Pero ako giniginaw. Ang galing naman. Over October, The Ridleys, Opo, ano over ba? October, The Ridleys. Of course, ako din po yung mga bagong releases ko sa kanila na din po Okay. nilalabas. And more of mga newer artists po. Ang galing So, meron naman. kaming artist direct. Her name is also Cheska. Sobrang galing din po niya. Sa Okay. TikTok siya sobrang boom ngayon. Ang galing. We have a bunch. Mga bagong mga kids also. Nakakatuwa. Mga Gen Z. Mga Gen Z. Next Sobrang level na galing. talaga yan ng mga pag gusto mo nang magbigay din ng platform, ng spotlight sa iba. Totoo. Thank you po. Thank you. Galing din kasi po talaga direct. Galing na lang. So, paano yun? Paano nyo dinidiscover ito mga to? Nag-tiktok lang or nagsisend ng Iba-iba po. Like, Demo? sa label po namin, we actually have around 60 artists that we distribute. Ang dami. Marami-rami po. Okay. Marami-rami. Pero yung managed po, handful lang. Like, siguro 5 lang po kami. Just because syempre ibang yun. Oo. Ibang Correct. beast yun. Especially kung magbi-build up pa po ng artist. Basta Cafe is now on Food Panda. Orderin mo na ang burnt miso latte and JP's cooked adobo. Ready kami dyan. There's only 5 of us naman sa manage. So ako, yun si Cheska. We have a band called Emotion Engine. Mas parang,
ano ba yun sa kanila? Parang hard rock. Okay. Like rock pop. Ganun yun sa kanila. We have another guy. His name is Lumi. Ano po siya? Anak po siya ng isa sa mga teachers sa musical theater din po. Mga connections din po. Galing. Iba naman po. Pwede si Tonet, hindi. Okay na ako. Ang taas, narinig mo, Tonet? First time niyo Parang mag-whistle nag-vocal ulit. swing siya. Ano ba yung ibang mga mo? Parang masasabi mong milestones Sa sa iyong 15 career, years. sa 15 years mo. Po, ano pa ba? Nahirapan na si Morissette. Kaya, Gawin natin Ako sabay na lang talaga tumingin. tayo magsalita para hindi niya alam. Ano Titigil. pa ba? Siguro po, another milestone na I like looking back on was yung 2016 o 2017, nung nag-Asia Song Festival po ako. Oh. Music festival po siya na I was asked to represent the Philippines po. Tapos the year after, first time po nila mag-ulit ng artist ng consecutive Ay, year. talaga? Opo, so I was there 2 times in a row. Oh. Tapos doon din po nabuo yung yung Asia's Phoenix po. Doon nila sila yung mga nag-decide. netizens. Hindi naman po, yung mga yung mga yung mga nanonood sa live stream po ng performance na So yun. bakit nga sila, sobrang nabonggahan sila dun sa set mo? Siguro po, well, yung kinanta ko po noon was Secret Love Song, kasi fresh from din po yun, sa Wish. And then the other one was mash-up of Best of My Love and Emotions ni Mariah. Ay, pinakitaan naman pala ng Siyempre, kailangan direct represent. Totoo. So, Totoo. ayun. Ayun po. Anong year yun? 16, 17. 17. 17. Kasi yung nakatingin tayo sa 2017? Alam nila yan. Oh. Yun po, 2017 and 18. O ano yung isang nakakatawa Ah. na concert memes? Nakakatawa. Actually, yun na yun. Yun na ano ba? Yung sabi mo nakakagulat, nakakatawa, tsaka nakakalungkot. Nakakalungkot. Ano po? Baka nakakalungkot muna para wag natin i-last ihuli, natin no? yung Natin. Yung nakakalungkot po, itong the same show po, yung Morissette is Made sa Araneta 2018. So, tinutour po namin ito. So, nadala po namin ito from Manila, nadala namin sa Cebu, sa Davao, and sa Dubai. Nung pagdating po ng Dubai, direct, akala ko okay ako. Pero, one of, I guess, red flag na rin, kumbaga, parang we were there during the hottest time of the year in Dubai, which was August, September. Pero like, conditionally yung voice ko, okay naman, okay ako. I was able to, and so we had openers, nag-perform po sila. And then, ako, habang nagwa-warm up, pinapakinggan ko po sila, kanta-kanta. And I sang along with them. Imagine niyo po, like 10 minutes right before my first song, na-realize ko na pawala yung boses ko. Ala, bakit? Many factors siguro po there. Wala talaga kaming ma-pinpoint, pero siguro combination ng weather, yung siguro pagod from the travel na hindi ko naramdaman. Siguro na lang po ng adrenaline. Pero grabe po yung moment na yun na parang kakanta ka, sasabay ka, tapos biglang, ano to? Parang po ito. Siyempre, 8 years into doing this, di ba? Parang okay naman lahat. Ano tong nangyayari ngayon? Oo. Tapos, ang ginawa ko po, kasi wala na po talaga. Wala nang lumalabas sa boses ko. Hello. Tapos, alam na po ng audience na parang, bakit delayed tayo sa paglabas ng first prod ko? Like, bakit hindi pa? So, nagpapanik na kami sa likod. Siyempre, we had to decide, ano ba, itutuloy ba natin to? Ano bang pwede nating solution? And so, nag-take po ako meron po kami tinatawag po na parang emergency pill. Basically, it's steroids. It's for the voice. Na parang kahit hindi po okay yung boses mo, by taking this for a while, parang babalik siya. Okay. And so, it was really just to get through the performance. Pero nag-take po ako nun. Pero it takes po kasi about an hour to 2 for it to fully kick in. Shit. And so medyo na po ito, late na po talaga, delayed na po yung event. Lumabas po ako ng stage. Hindi pa yung music, lumabas po ako in my outfit. Tapos sabi ko, hello po. I'm sorry. Alam ko po na hindi ito yung opening na inasahan nyo na lumabas ako. Pero out of nowhere, in-explain ko po na nawalan ako ng boses. Pero itutuloy naman po natin yung concert. Ang ask lang po namin is lang po, like to have a little bit of patience just so that the meds can kick in. And I was also just very... Sinabi mo rin sa kanila yun? Sinabi ko po talaga. Kasi syempre ayoko naman pong I mean, I think that would be a better solution rather than hindi talaga ituloy. Because it was like Tsaka so walang many... explanation. Opo, na parang ano ba nangyayari.
I was also just very fortunate na yung guest po na kasama namin is like shout out si Sam Concepcion. And he was my special guest. Na surprise kumbaga. Pero I asked Sam na, Sam, is it okay if you can sing muna a few more songs before tayo officially mag-start ng concert? Para lang may time na mag-kick in yung melds. And so he was super game. And so I will always be thankful for Sam for saying yes. He sang a couple songs and then finally na-push po namin yung concert na siguro kung originally at the start of the show, before ako nag-take po, my voice was at maybe 10%, 8%. It was bumped up to siguro mga 70. And then pero hindi pa rin 100%. Hindi po talaga direct. Nagbawas na po kami ng mga kanta din. Pero tinuloy pa rin po namin. Pero like for me, it's yung mga moments na gano'n na parang nakaka-trauma siya. Kasi yung parang akala mo okay ka naman, tapos mangyayari po yung mga gano'n. Yung parang gusto mo lang naman enjoyin yung ginagawa mo tapos biglang may ganun na nakakakaba na mangyari. And so, nakakaano po siya. But, I think, at least, pinush through pa rin po namin. And we're just very happy na yung mga kababayan natin sa Dubai, like, sobrang supportive pa rin po nila. And then, naitawid naman po. Pagkatapos, wala na po ako boses. Wala na po. One show lang, one night lang naman. One night lang po. Which is buti na lang po talaga. Hindi po talaga kaya direct ng dire-dire. So paano? Ano naging, natawid mo? Naitawid Okay po. yung boses mo buong kanta? Siguro, ano po, mga yon 85, 80, not 100. Okay. Happy ka naman kahit papano? I'm just happy po na pinush pa rin po namin kahit na walang, hindi 100%. Anong final song mo? Naging final song mo? Ano ba final song ko nun? Secret Love Song. Oh. Secret Love Song ko. That was our culminating song. Shit, for nakakaiyak ko encore. yun. Buti nagstay pa rin sila. Yes po. That's where I was super grateful po sa kanila na parang kahit na ganito, we're still gonna watch, support pa rin. Kahit na alam nilang medyo bumibitaw na yung boses ko, pero at least they saw na I guess I'm still trying pa rin naman. Kasi I really want to give them pa rin a good show kahit na ganun. Totoo. Ang hirap yan kapag yung boses mo talaga yung puhunan mo, tapos biglang nawala. Opo. Di mo pwede bigla ka na lang sumayaw doon. Pwede naman. Pwede rin naman. Magano ka. naman. Cartwheel siya. Opo. Pero, May ganun pala, may steroids na ano. Opo. And so, and around that year na po, direct, medyo hindi na po talaga the best Okay, yung boses. yun yung sinabihan kang... Na parang, kung gusto mo talagang, like if you really want, sabi po ng doctor ko, if you really want to do this, to do this for as long as you can, you have to make some sacrifices. And for me, yun na lang is a sacrifice ko, yung pag-whistle, rather than buong boses ko talaga yung mawala. But I guess, nung pandemic po, it allowed for me to rest, and marami din po akong mga bagong technique na na-realize na pwede ko din siyang gawin na mas healthier na po sa boses ko. Which is, yun na po yung ginagawa ko ngayon. Kaya buhay pa po ako ngayon. Kahit na 2 nights in a row. Kaya may 15th anniversary 15th concert. year! Kailangan po talaga. O sige, Laban. ano yung last na concert memes kung hindi yung nakakalungkot, nakakaiyak? Opo. Hindi naman super nakakatawa, pero siguro like nakakagulat for me personally as performer. So another concert po that I had in the last 15 years was, I did a show that was produced by ABS-CBN and it was in Music Museum. Okay. Tapos, nung time po na to, kakalabas lang po ng album na ginawa ko po with them. Tapos, I also had this whole medley na, tinatawag naming Morissette medley, pero it's a medley of songs from the album that I did. Okay. So, it consisted of, Akin Ka Na Lang, wala atang akin. Meron, Akin Ka Na Lang, Di Mapaliwanag, Diamante, I think it was that, and then maybe one more song. Yung Di Mapaliwanag ko po na kanta, meron din pong whistle nun. Okay. Tapos, itong musical director namin, nung rehearsals pa lang, pinipilit niya na, Mori, mag-change key tayo ha. As in like, mas mataas sa kung ano talaga yung original. Bakit naman? Hindi ko po talaga alam. Hindi ko talaga Decision alam. naman. Kailan siya nag-decision nung ano na Decision? mismong Nung concert? rehearsal, sabi ko, si Sir, si Sir Sok Mina, sabi ko, Sir Sok, okay na yung original, doon na tayo, kasi may whistle na yun, syempre, ganun. Tapos sabi pa niya, sige, original. Nagulat ako nung mismong performance niya. Tinaas niya. Tinaas niya po talaga. So meaning, tumaas din yung whistle ko, tumaas yung lyric ko. Oh my God. Buti na lang matibay pa yung boses ko talaga nun. Okay naman po siya, malinis na. Pero sabi ko,
Sir Sok, bakit naman gano'n? Pero ayun, yun lang naman. Pero baka kasi alam niyang kaya pa. Siguro po. Kaya Pero syempre pa. parang ang dami ko namang kinanta sa concert na yun. Parang finish pa to talaga. Pero ano naman, at least nagawa namin. Yes. So, mga gano'n, na biglaan talaga na parang, sige, go. Pwede pala yun. Oo nga eh. Nakailang ano ka na, performance sa Wish Bus? Naku po, nakarami na rin po. Siguro more than 10 na rin po siguro. Isa po ako sa mga unang nakapag-perform po sa Wish Bus nung gumagalaw pa lang sila. Nung umaandar pa? Umaandar pa lang. Wala, Sorry. ngayon pa hindi na gumagalaw? Nagpa-park Ngayon na po lang. pumapwesto na lang po Oo, kasi pala. sila. Dati po nakikitraffic kami. As in... So anong Oo, totoo! Exact! Oo nga, no, totoo. Ayan, Totoo kakanta yan. akong chandelier, yung mga yan. Totoo po talaga. Sige, baka ito talaga yung concept ng ano. Naitawid na ba? Kapag ba kumakanta ka, merong narinig mo yung wish. Actually, O wala naman? parang wala, sa radyo na lang po ata. Hindi ko matandaan kung naririnig ko. Parang hindi na. Or maybe I do. I don't know. I'm not sure if naririnig ko Hindi ko siya na sa rin ano. Oo nga pala, umaandar siya dati. Sa ano, sa circle madalas eh, di ba? Yes, sa EDSA, Ah. sa Kissy area ko usually. Ano pinaka-memorable mo na Wish Bus na performance mo? Pinaka-memorable po, I think yung, pinag-guest po nila ako as a Wish jock. So, ano po ako? Ako po yung, hello, this is Morissette and you're listening to Wish 107.5. Meron silang ganun pa program before na yung mga artists mag-guest sa Wish Bus. Tapos sila yung mag-judge. Sila yung mag- Opo. So, I did that for the entirety of the road show, which is 4 hours. 4 hours na ako yung nagpipindot ng ganito. Time check, it is. Falalala. Tsaka ano mo, song list mo, song list. Ano po, random po. Video okay. Hindi mo sariling ano yon. Hindi ko yung... Play yung songs. Oo, Hindi naman po. hindi. Pero walang Random ano lang. nun, walang ibang musical artist. Wala po, ako lang. Ah. Ako lang. Pero naging mas lalo po siyang memorable because it was during that time I did the Secret Love Song. Ah. It was when I did the Wish Jock po. Na hindi namin inasahan na like mag-boom siya or anything. Like kumanta lang po ako nung song na yun kasi yun yung nasa radyo, bagong labas, maganda yung song, ballad. So, we're just happy na ang dami din pong nagkaroon na, ang daming views lang po nung and support for that specific wish exclusive po nila. May question ako sa Wish Bus. Yes, po. Nagte-take 2, take 3 ba kayo? Minsan po, yes. Kapag hindi ka happy or Opo. kapag kunyari na ano. Opo. Tinatanong din naman po nila na parang gusto mo ba ulitin? Madalas ako, ang mindset ko po is, syempre, live yan eh. Oo. And even if i-record mo yan, siguro kung ano talaga, sobrang pangit talaga. For me, I would maybe re-record. Pero, Oo. I mean, live na eh. Narinig na rin naman ng mga nanonood dun. So, ako po, I'm not as much hindi ako madalas nagte-take two po. Taray! Take Kasi one win. So, Live tayo. hindi ka nag-take 2 sa Wish Bus? Meron po, meron ako Meron. mga yes. Pero ano yung reason bakit ka nagpa-take 2? Siguro po, like, mali-mali talaga yung lyrics. Okay, Tapos, syempre, gets, kakalabas lang nung song, ipopromote. Kasi bagong kanta. Totoo Ayusin din. naman natin. Na-flatan na ba yung Wish Bus ever? I would not try! As a pioneer. Siguro naman. Kasi di ba yung Wish Bus, parang ano yan, sa career ng isang singer, kapag na-invite ka na makapag-Wish Bus, parang you've made it. Like, milestone Oo. din. Milestone talaga. siya. Kumbaga, Ang galing. sa artista, MMK, sa mga musical artist, Wish Bus. Wish Bus. And ASAP also. And ASAP. ASAP. Totoo. ASAP, Wish Bus. Ano pa ba? Araneta. Of course. Pag nag-araneta ka na. Pag-concert. So, nung nauna kang nag-araneta, ano yung feeling mo nung lumabas ka nakita mo yung mga tao sa araneta? Overwhelmed po. May ganun talagang feeling. Lahat, Meron. kahit yung Cup of Joe, di ba? Nung sabi sila. Nakaka-overwhelmed po talaga. Pangilang araneta mo na to? This will be my second. Second. Ng headline Oo. major concert po. This is gonna be my second. Na ang title ay... Ember. It's called Ember. Ember. Bakit Ember? Ano po, we took inspiration from yung Asia's Phoenix. So, Ay, apoy-apoy. Yes, from the Embers. So, mga ganon. And, Oo nga naman. ano po, I guess, I resonate with what an ember is. Na parang, nasa point na po ako ng life, siguro ko po ngayon, na hindi ako laging pasabog. Just because, syempre, like,
I'm just grateful na I've already had my time to also share what I have. Pero if gusto ko magpasabog, kaya. Yung gano'n. So, yun yung mga embers. Parang So, it's an opportunity. Gugulatin mo sila. Gugulatin mo sila Ah. sa pasabog mo sa concert. So, Yes. Meron ka ba mo share na isang pasabog na pwedeng hindi secret? Na hindi secret, bukod sa it's a 2-hour, maybe more. Toro. Grabe ka naman, pinaparinggan mo naman si Mariah. Kasi 1 hour lang daw siya eh. 1 hour, 1 hour 30, Pero sorry, po I yun, stand I corrected. think yun po ang standard ng mga international acts. Ang sa pagkakaalam ko, it's really just an hour and a half to 2. Okay. Meron din nga sa ibang bansa 1 hour lang eh. Yes. 1 hour lang. I think po even like, sino ba mga recent na napanood ko po dito? Or mga like example, si Tori Kelly. 1 hour lang siya? An hour and a half. An hour and a half to 2. I think it's really just us dito locally na parang gusto talaga natin ng Todo. sulit. Oo. Sulit yung Bilang mga Pinoy eh, no? Of course, di ba? Hindi madali ang pera ngayon, di ba? Hindi, tsaka mas feel kasi tayo. Oo. Nagchichika In tayo between eh. songs. Opo, that also. Between songs. Si Ate Mariah wala ring spill eh. Ano lang siya? Aura lang siya. Hi! Ganyan. Sino pa yung hinari? Pero happy pa rin. Siyempre, Mariah is Mariah. Oo. Kahit anong gawin niya. Wala eh. Like all I want for Christmas naman. Yes, Oo. yun nga, sulit na yun. Wala, hindi niya ginawa yun sa ibang sa ibang Para sa mga, atin alam niyo yung talaga. market Para sa niya eh. Totoo. Lansing Manila. Dito lang niya ginawa. So, tayuan yung mga tao. Perfect naman po Kung kasi kala mo talaga. kala mo may ibang lumabas na Emmy. Tsaka may mga Santa Claus. May Santa Claus sa stage. Ready sila. Ready si Madam sa Pinaghandaan talaga. Ikaw ba may Santa Claus ka sa Ako sa Santa Claus! Ano kayang gusto ko nang bumitaw ni Morissette? Ano kayang pasabog niya? What if naka-ano ka? Yung acrobatic? Yung Direk, hindi mo pala pantayin Pwede yun! Hindi natin pwede pantayin si Maria. Dapat ganun siya. Tapos gusto ko Ganun. Gusto ko lang bumitaw pero hindi pwede. Oh my God. Diba? Tapos may sipol pa. Ay, hindi natin alam kung si sipol. Invite mo na sila. So, 15 years. Grabe, 15 years na pala yun, no? 15 years na. 15 years. Time has passed. Po, yes. It's called Ember and it's in celebration of my 15 years in the industry. And it's happening October 28 po at the Smart Araneta Coliseum. And we still have tickets po. So for everyone who wants to join us, you can get that sa ticketnet.com.ph. And we hope to see you guys there. Thank you! Congrats! So, pag-stop sa Basta Cafe and abangan namin ang iyong vocal squeaks. Yun talaga. Thank you, Greg. Pray namin yung boses mo Oo. para Thank you po. very... So, after this, last stop na ni Morissette yung Basta, hindi na siya pwede kausapin. Vocal rest na siya. Bye-bye, guys. After nito, na siya? Sign language. Ah. Pero hindi nga, ang mga singers ba, before ng concert, ilang days before dapat hindi na masyadong nag-rehearse? Depende po. Meron pong, I guess po yung culture dito sa atin is medyo last minute po yung mga rehearsals, which Okay. is not something that we wanted to do. We actually have been rehearsing months prior pa po. And then, although we're still gonna be having rehearsals, especially also since our musical director po is flying in from the US. Hello! His name is Troy Laureta. So siya po yung MD namin and of course, we're still gonna have rehearsals this coming week na nandito siya mismo. Pero lahat po ng Okay. rehearsals namin sa past months, puro Zoom. Nasa Zoom lang siya. Oh. Tapos intimate lang po yung rehearsals with the band. Pero as for me po, I have, of course, hopefully reserved na po yung boses ko for after today. Which is my last push. promo Last stretch ng run. promo. It Yes. is. So thank you po for having me also. Thank you! Congrats. Congrats, Morissette! Dahil last, isang naman. Thank you, Morissette! Thank you, At thank thank you sa you. lahat ng mga napuntang Thank you. fans ni Mori. Yes. October 28. Yes. Ember. Thank you! Thank you! Thank you po! Bye-bye. Okay.